chapter 1. Nandiyan na? Ruth chapter 1, verse 20. Verse 20 lang. to 21. And she said unto them, Call me not Naomi, but call me Mara. For the Almighty hath dealt very terribly with me. I went out full, and the Lord hath brought me home again empty. Why then call ye me Naomi, seeing the Lord hath testified against me, and the Almighty hath afflicted me? From sweetness to bitterness. From Naomi to Mara. Sana hindi ganito ang buhay natin at hindi maging ganito ang buhay nyo. Ano ba ang ibig sabihin ng pangalang Naomi? Naomi means pleasant or delight. Mara means bitterness. Kapaitan. Bakit naging ganon? Well, because of some impulsive decisions na hindi maybe pinag-isipan, binabalik-balik na lagi niyan, na kung saan dumating sa punto na ang kanilang buhay, magpamilya, ay napapunta sa hindi na kalooban ng Diyos. Sa buhay nating ito, makinig, hindi masama makaranas ng storms and difficulties of life. Pero siguraduhin mo na hindi mo kaya ka nakaranas ng storms because sarili mong gawa. Because you disobeyed God. Storms of Jonah. Nanuhaan niyo ba? Bakit siya nagkaroon ng storms? Kasi umalis sa perfect will ni God eh. Amen ba? Nakasalalay dyan sa pagdidesisyon ninyo. Gusto niyong buhay na mapait? Mamuhay kayo na wala sa kalooban ng Diyos, sigurado. Okay? Yun ang nangyari. Tatunghayan natin yan. Actually, itong mensaheng ito yung prinits ko doon sa Cagayan. Eh. Kasi naatasan ako na mag-preach about the family. Now, tandaan nyo ito. If you're writing down, usually, ang laging naituturo na kalooban ng Diyos ay ito. Usually, ang alam ng mga Kristiyano na kalooban ng Diyos, dalawa lang. Ano yung mga will ni God? Pero ngayon, ibibigay ko sa inyo, 3 ang kalooban ng Diyos. Pero ang isa, hindi talaga kalooban ng Diyos. Pinili mo. Ready na kayo? Anong unang alam niyong will ni God? Perfect will. Tama? Ang perfect will, walang consequences. Amen? Ang sunod na will ay ito. Pag mapilit ka, pinipilit mo yung gusto mo, ang tawag niyan ay ano? Ibigay naman sa'yo, pero ang resulta may consequences. Anong tawag noon? Permissive will. Usually yan ang alam. Kaya oftentimes blinded yung mga Kristiyano na may isa pang will. Ano yon? Out
of God's will, na kung saan open times, pag ikay pumunta na dun sa permissive will, sooner you become out of God's will. Worse na yan. At tandaan nyo, pag mawawala ka sa perfect will ng Diyos, ang buhay nyo palayo ng palayo sa Panginoon, and you will be in the bottom na kung saan hindi ka lang nandun sa permissive will, pupunta ka sa out of God's will na buhay. Pagpipili mo yan. Choices mo yan. Hindi yan choices nino man. Hindi yan choices ng kamag-anak mo. Hindi yan choices ng kapwa mananampalataya mo. Hindi yan choices ng pastor mo. Choices mo yan. Pag dumating ka sa ganung sitwasyon. Amen? Now, laging sinasabi, laging ina-advise sa mga Kristiyano na pag dumating sa punto na kung saan may crisis, huwag kang magdesisyon ayon sa damdamin mo. Ayon na hindi mo pinamanalangin at pinag-isipan ng matagal. Bakit? Tawag nun impulsive decision. Tingnan nga natin. Now it came to pass in the days when the judges ruled that there was a famine in the land. There was crisis in the land. Tapos, and a certain man of Bethlehem, Judah, went out to sojourn in the country of Moab. He and his wife and his 2 sons. Okay? Sino yan? And it came, and the name of that man was Elimelech. Verse 2. And the name of his wife was Naomi. And the name of his 2 sons was Mahlon, Chilion, Ephrathites of Bethlehem, Judah. And they came into the country of Moab and continued there. And Elimelech, Naomi's husband, died, and she was left, and her 2 sons. And they took them wives of the women of Moab. The name of the one was Orpah. The name of the other was Ruth. And they dwelled there both 10 years. And Mahlon and Chilion died also, both of them. And the woman was left, her 2 sons and her husband. Pansinin niyo mga kapatid. Tandaan niyo ito. Kaya napaka-importante na hindi pa dalos-dalos ang pagdidesisyon. Kinakailangan na ipanalangin ng mabuti. Kinakailangan talagang maayos. Tingnan po natin. Ha? I want to teach you something, hindi verses, but I want to teach you something, the meaning of the names, na kailangan maintindihan. Nagkaroon ng crisis. Okay? At ang location ng pamilyang ito ay nasa Bethlehem. What is Bethlehem? Bethlehem means the house of bread. The house of bread. Oftentimes itong problema ng mga mananampalataya. Nasa perfect will na nga ng Diyos. Bakit ka mag-worry sa crisis? Pag nasa perfect will ka ng Diyos, God can provide. Hello? Bakit ka aalis sa place where God wants you to be, na kung saan, that is the place where God's provision is. The place of Bethlehem is the house of bread. Why leave the place of God's provision? Hello? Pag nasa perfect will ka ng Diyos, kailanman hindi ka dapat matakot kung anong sitwasyon kahit na may bagyo. Kahit na may crisis, kahit na walang pagkain, God promised that He provides. Pastor, paano out of God's will? Simple lang. Huwag mong sundin ang plano ng Diyos sa buhay mo. Igiit mo yung gusto mo. Live in sin. Do wrong. You will be out of God's will. Come on. Tama, hindi. Now, tandaan nyo to. Anumang ginagawa nating mali, kailanman, hindi yan kalooban ni God. Sure yan. Nakasulat na sa Bible eh. Pag out of God's will, pambihira, aalisan mo yung God's provision. Magkakanda, loko-loko ang buhay mo. Sira-sira. Well,
Pwedeng dala-dala mo dami. Kaya sabi ni Ronnie, pambihira, I left full. I have enough. I have plenty. Bakit? Yung prodigal son, nung umalis, wala bang marami? Dala-dala niya marami. But you can only live for a while. Because sooner or later, there would be famine. Hello? Uubos yan lahat ng material mo. Mauubos yan. Pag out of God's will ka. Amen? Oh. Why leave the provision of God, the place of God's provision? In His will yan eh. Kaya ako, hindi ako natatakot kahit na wala akong pera. Dahil alam ko, nasa kalooban ako ng Diyos, hindi ako hindi ako magugutom. Pag nasa kalooban ako ng Diyos, may pera man o walang pera. Pag nasa kalooban ako ng Diyos, alam ko, ingatan niya ako sa sakit. Pag nasa kalooban ako ng Diyos, alam ko na hindi niya ako pababayaan at hindi niya ako pagkukulangin. Hindi niya ako ilalagay sa alanganin dahil siya ang kumikilos. Higit sa magagawa ko. Amen? Protektado ako. Nandyan ang protection ng Diyos sa kanyang perfect will. Nandyan yung preservation ng Diyos sa kanyang perfect will. Nandyan din ang provision ng Diyos sa kanyang perfect will. At nandyan ang favor ng Diyos sa kanyang perfect will. Pag out of God's perfect will ka, puro ka curses. Amen? Kaya mga minamahal ko, bakit iiwanan mo ang place of God's provision in His perfect will? Next, Bethlehem. Ang sunod ay ano? Judah. Alam niyo kung anong ibig sabihin ng Judah? The house of praise. Pag ikaw ay nasa perfect will ng Diyos, ang relasyon mo sa Diyos maayos, masarap magsimba. Masarap magpuri sa Panginoon. Masarap magpasalamat. Hindi ka magiging plastic. Pero pag wala ka sa kalooban ng Diyos, pag ikay maglilingkod, hindi mo mai-enjoy. Bakit po? Mayroon doon something sa loob eh. Oh, you are living in guilt, you are living in sin, you will not be able to praise God wholeheartedly. Kaya maraming Kristiyano na namumuhay sa kasalanan, they think na okay, pero hindi okay yan eh. Ikaw mismo, didiktahan ka ng puso mo kung marapat ka ba o hindi. Amen, amen, amen. Akala mo, kahit nakakanta ka dyan sa choir, pag hindi tama ang spirit mo, pag hindi tama ang kalooban mo, pag ikaw ay nakatago dyan, walang kwenta yung ginagawa mo. You better get right with God. Kahit na ako, kahit na sa magpipreach, pag hindi ako tuwid sa harapan ng Diyos, walang kwenta lahat ang preaching ko. Bakit? Binabase ng Diyos sa puso eh. Ganon din ang pagsisimba. Amen ba? Maliwanag ba? Now, tingnan nyo. Okay? The house of praise. Why leave the house of praise and go to a place of house, of a place na kung saan, puro mourning? Bakit? Patay. Sunod-sunod ng patay. Ano ba yan? Masaya ka ba doon? Lugi. Wala. Amen? Paano ka mapag-praise? Puro lahat kamalasan ang dinanas mo. Tandaan niyo po, lahat ng kamalas-malasan darating sa iyo pag out of God's will ka. You cannot escape from that. Nakasulat na sa Bible eh. Amen? Kaya ako po natatakot akong lumabas outside of God's will, of God's perfect will. Kasi delikado nga eh. Hindi lang ako suffer buong pamilya ko. At alam nyo yan, some of you have understand that. Na once na ikaw ay magkasala at magkakamali, hindi lang maapektuhan, ikaw mag-isa, apektado pati pamilya mo. Amen? Kaya, anticipate mo na. Alam mo na, pasalamat ako sa preaching ni September nung Wednesday. Pinanood ko po yun eh. Tapos na ng conference namin. Pagkatapos yun, nandoon kami, nakahiga. Pambihira. Lahat ng pastor na nahimik eh. Inoon kong preaching niya. Pambihira lahat. Kinig. Sabi nung siya, ang tindi ng banat ng batang ito. Alam niya yung sinasabi niya.
Pambihira. Si Pastor Ray, pambihira. Sabi ni Pastor Ray, kukopyahin ko, pwede ba? Kopyahin niya daw yung preaching niya. Kaya ipipreach ko rin. Ganyan. Ang dami. Dami namin doon rin sa loob. Pati na yung anak ni Pastor Ted nandun. Kaya ikaw, ingat-ingat ka. Ayan pakinggan mo. Ang preaching. Parang pang young people ito. Sige, fine. Pati sa Pastor Rivera, sabi, pambihira yung anak mo na yan. Dapat pakinggan ito ng mga anak ng pastor mga ganun. Why? Kinakailangan May mga ganyang pangangaral para tayo makuan ba? Magising ang ating ulirat na, teka, hindi pwedeng mamuhay na careless. Hindi pwede. Hindi pwede na bakit? Hindi natutulog ang Diyos nakabantay. Amen? Pero mo, why live in full and then come back empty? Pambihira naman. Amen? Kaya, sabi ko, pambihira. Ang Diyos talaga'y napakagaling na kailangan maintindihan. Okay? Judah. Ang sunod ay Moab. What is Moab? It is a place of wicked people. Ang Moabites, yan ay descendant ni Lot. At alam nyo na, hindi kayo matuturuan ng mabuti pag you are with bad people. Are you with me? Pag kayo kasama yung mga barkada, mga lukuluko, tuturuan kayo ng kalukuhan. At ang kalukuhan na papag-usapan, oftentimes, ay tinatawanan mo lang, pero totoo. Amen? Sumama ka, piliin mong kasama mo, tao na ikaw ay madala sa maturidad, hindi sa karnalidad. Moabites is what? Why dwell in the place of people with bad descendant and go in the place of people with bad background? Kaya importante. Even in the church, huwag kayong dumikit sa mga taong pag ganyan-ganyan ang buhay, maging ganyan-ganyan din ang buhay nyo. Dumikit kayo sa straight ang buhay, maayos ang buhay. Now, pasensyahan mo na yung ganyan-ganyan. Pabayaan mo na yan. Pero kailanman, pag ako pagpili, pipiliin ko, sino? I will be with a person who will give me an umbrella of protection na hindi ako mapasama. Sino yon? Sino yon? Dapat kasama mo, pastor mo. Diyan ka huwag kayong lumayo sa pastor. Pag lumayo kayo sa pastor, mai-expose kayo sa maraming kalukuhan. Tingnan nyo yan. Pag nandyan ka, kasama ang pastor, masyado kang behave. Presensya pa lang. Isang tingin pa lang ng pastor sa'yo, teka, ayusin ko damit ko, baka mayayari na naman ako kanina. Tama, hindi? Pag nandyan si pastor, nanginginig ka. Okay lang naman yan. Respect yun Pero sabi ko nga sa inyo, if you are living a righteous life, you will enjoy the presence of your pastor. Amen? But if you are living in sin, matatakot ka. Kaya check nyo, bakit kayo takot? Baka may kasalanan kayo. Guilty ka na, hindi pa alam. Tama, hindi? Ha? Next. Elimelech. Alam niyo kung ano ibig sabihin? Meaning ng Elimelech? My God is King. Ang Diyos pala ang hari. Bakit hindi mo sinunod ang hari? May gumawa ka ng sarili mong paraan. Nagdesisyon ka na walang consent yung King of Kings and Lord of Lords. Ang ganda ng pangalan mo. Sinira mo. May verse na tayo dyan. A good name is rather to be chosen than great riches.
Sa palagay nyo, sa desisyon ni Elimelech, king ba si God o servant? Hello? Hindi. Hindi hari si God yan. Hindi man sinangguni sa kanya yan eh. Saan siya nagbigay ng desisyon? Ang sabi doon, there was a famine in the land, then he moved out. Hindi sinabing, nag-move out siya because sinangguni niya sa Diyos. Alam niya na yun ang kalooban ni God. Amen? Hindi. Sayang. Amen? Are you following God as the king of your life or just yourself? Pag kayo ang gumawa ng sarili niyong problema, huwag niyong isisisi sa iba. Pag ikaw naging dahilan, kaya ka nagawa ng ganong sitwasyon at yan ang naging outcome, huwag niyong isisisi sa iba. Dapat you take full responsibilities. Ano? Dapat you take na ikaw ang dapat i-blame mo sarili mo. Wala kang gagawa ng excuse. Huwag kang ibang magre-reason out. Bakit po? Pinapakita mo lang, pag dumating sa, alam niyo kasi ganito eh. Ito natutuhan ko. Nakaranas din ako ng ma-down eh. Pero ito natutuhan ko. Ang dahilan kaya ako dinown dahil pride. Kaya pag ikaw tao na ma-pride, lagi kang magtuturo ng iba. Lagi kang magdadamay ng iba sa problema mo. Rather than publicly, you will accept full responsibility. Ang sabi, sorry po, ako yung nagkulang. Ako po may mali. Walang sino man. Ako po ang gumawa ng desisyong ito. Kaya nadamay lang yung iba. Nadamay ang simbahan. Nadamay sino man. Bakit? It is my fault. Ganun lang yung tuturuan ka ng, kababaan ng kalooban. Na pag ikay nakatindig muli, sasabihin mo, kahit ano pang maabot mo sa buhay, kahit pinayamanin ka pa, kahit magkaroon ka na ng maraming material na bagay, kahit na ano pa man ang magiging sitwasyon mo sa buhay, pag ikay tinindig na muli ng Panginoon, hindi ka na pupunta doon sa ma-pride ka. Hindi na. Ibabagsak ka talaga ni God. Nararating ka doon sa punto na hindi ka na babalik doon. Bakit po? Kasi natuto ka. Natuto ka. Kaya po, alam namin kung ano sinasabi namin. Alam ko yung sinasabi ko. So may mga tao na kailangang pinaparanasin ng Panginoon ng ganung sakuna sa kanilang mga buhay para matuto silang bumaba. Dahil pag hindi sila gumanon, lagi na lang sila, feeling nila, sila ang makapangyarihan. Amen? Sila makagawa ng gusto nila outside of the law of God, hindi obra. Amen? Tututuruan ka talaga ng Panginoon. Ito, ang hari dapat si God, hindi ikaw, hindi ako. Amen? Kaya iyan dapat matutuhan natin na sa buhay. Kung totoo ka na nag-surrender sa Diyos, kung totoo ka na nagsabi na Panginoon, ikaw ang Panginoon ng buhay ko, abay, siguraduhin mo na sa mga actions and moves mo, sinasangguni mo sa Panginoon, na i-realize mo na pag ikay mag-move, na wala sa kalooban ng Diyos, hindi na siya ang hari, ikaw na. Amen? Next. Naomi. Ano ang salitang Naomi? Pleasant. Magandang buhay. Delight. Alam na natin yung verse na yan eh. Saan mo matatagpuan yung pleasant life, a delighted life, is in the perfect will of God. Kaya po, makinig kayo maigi. Kahit ano pang mangyayari, bakit ba sa perfect will ni God, wala bang mga sakuna? Mayroon. Mayroon. Mayroon mga difficulties, kahit na nasa perfect will ka ni God. Pero, ang outcome noon ay magiging maganda later. Joseph is in the perfect will of God. Tama, hindi?
Mula sa umpisa hanggang napapunta doon sa pit, hanggang napapunta doon sa nga naitinda, hanggang napapunta doon sa prison. Lahat yun, will ni God yun. Grabing mga sakuna doon. Naranasan niya. Pero alam natin, kahit ano pang mangyayari sa perfect will ni God, hindi po pwede na ang later outcome, hindi gaganda. Maganda pa rin yan. Totoo po na makikita natin na in the perfect will of God, may mga sitwasyon na hindi mo ma-explain eh. Pero alam ba ninyo, pagpunta niya kay Potiphar, may favor, wala? May favor naman. Pagpunta niya doon sa prison, may favor, wala? May favor pa rin. Kasi nasa perfect will ka na God eh. Hindi mo kalaban ang Diyos. Ang kalaban, ang mga sitwasyon, pero hindi talaga kalaban. Disenyo ni God eh. To prepare you. Ganun lang eh. Kaya basta, alam mo, nasa perfect will ka ng Diyos, hindi ka matatakot maglingkod at tuloy-tuloy lang maglingkod. Amen? Eh kasi nandyan yung grace ni God. Amen? Oh, Naomi, ang pleasant. Wow. Delight where? In the perfect will of God. Next. But, napalitan. Mara, tawagin nyo na lang akong Mara. Ganyan kapait ang buhay ko. Hindi na Naomi. Lahat ng mga bagay against sa akin. Ito pansinin nyo ha, hindi niya sinabing sitwasyon. Basahin na 21. Ito sabi ni Naomi. Bakit tinawag niya sarili niya bitter? Bakit? She said unto them, call me not Naomi. Call me Mara. Why? Hindi sinabi dahil ang sitwasyon eh, nagkamalas-malas lang ako kaya Mara ang buhay ko. Hindi. Ano sabi? For the Almighty hath dealt very terribly with me. It was God. Kaya tandaan niyo ito, pag out of God's will ka, ang kalaban mo, hindi sino mang tao, ang kalaban mo, Diyos. Tuloy. 21. I went out full, and the Lord hath brought me home again. What? Empty. Why? Then call me Naomi, seeing the Lord hath testified what? Against me. And the Almighty hath what? Afflicted me. Nasakit po yan. Sa babae. Kasi, yung husband na nagdesisyon, wala, kinuha na ni Lord. Ang dalawang anak, kinuha rin. Ang natira na lang, puro manugang. Tama? Masakit hindi. Masakit talaga. Pero tatandaan mo, pag out of God's will ka, ang kalaban mo, hindi tao, Diyos. Ganun talaga. Why? Anak ka niya eh. Ano ang purpose ng Diyos? Bakit? Malalaman naman natin sa conclusion, bakit? Ganun ka-severe ang ginawa ng Diyos at ganun ang mga punishment, ganun ang mga disenyo niya na isa-suffer. Bakit ganun? May purpose. Ang purpose pa rin maganda. Maganda pa rin ang purpose. Kasi, favor ni God, nandyan pa rin eh. Okay? Now, tingnan natin. Bitterness. Gusto nyo ba? Makapamuhay kayo sa buong buhay Kristiyano nyo na nandoon kayo sa mapait na buhay? Na? Kayo magdidesisyon yan. Hindi ako magdidesisyon sa inyo. I cannot decide for you kung ikaw dapat sa perfect will. Pero gusto ko, kayo dapat nandyan sa lugar na yan. Kasi yan naman ang kinahak ko eh. Ha? Ikaw ang magdi-decide kung nasa permissive will ka. Ikaw din ang magdi-decide kung nasa out of God's will ka. Walang iba.
Basta ang sinabi sa lesson natin, sa ating matutuhan, na basta't wala ka sa kalooban ng Panginoon, papait ang buhay mo. Mamumuhay ka sa kapaitan at sa pagdurusa. Okay? Next. Malon. Ano? Ang meaning ng malon? Sickness. May sakit. Kaya siguraduhin nyo, wala kayong sakit mentally. Hello? Wala kayong sakit physically. Wala kang sakit spiritually. Mag-amen naman kayo kung totoo. Siguraduhin nyo, kayo pa rin mag-search yan. Hindi naman ako eh. Sickness, ang ibig sabihin ng salitang malon. Ang isa, Silyon means wasting. Pero mo, ang buhay mo na napakaganda, nakapag-umpisa ka ng tama, nakapag-umpisa ka ng maayos, pagkatapos lo and behold, lahat ng gagawin mo magiging puro sayang. Lugi ka, hindi ka ganansyal. Tama hindi? Wala, hindi ubra. Kaya nagkailangan ng personal evaluation, self-searching, kailangan ng personal judgment para sa iyo. Ikaw mismo gagawa niyan, hindi ba? Amen? Kaya ang personal searching dyan, personal evaluation is this. Saan ako ngayon? Am I in the perfect will of God? Ayos ang buhay ko. Am I in the permissive will of God? Pinipilit ko lang ang gusto ko. Am I outside of God's will? Wala na akong pakialam kung anong mangyari dyan sa mundo. Basta ang gusto ko ay gagawin ko. Alam nyo, ang self-willed na tao ay tao na kung saan didesisyonan niya sa sarili niya. Pagkatapos wala siyang pakialam kahit ano pang mangyari sa paligid niya. Wala na yan. Ang kanyang isip at puso wala na sa Diyos. Kayo ang magsusuri niyan, hindi ako. Because it's your life. It's your choices. Amen? Okay? Wasting. At tandaan nyo ito, out of God's perfect will. Ano man ang gagawin nyo, lahat yan. Kahit na yumaman pa kayo, kahit na marami pa kayo na-accomplish sa buhay, lahat yan ay wasted. Wasted years, wasted talent, wasted treasure, wasted lahat yan pag wala ka sa kalooban ng Diyos. At the end of life, magbibigay ka sulit sa Diyos. At wala kang tatanggapin na anumang isang kusing. At tandaan nyo ito, pag wala kang reward, ang bagsak mo, saan? Hindi ka sa marriage supper of the Lamb, nandoon ka sa outer darkness, kahit na Kristiyano ka. For 1,000 years. Bakit po? Kasi hindi mo pinagbuti at hindi mo iningatan ang iyong maayos na pinagturo sa iyo ng Diyos at nais mong lakaran. Ikaw mismo, hindi sumunod. Amen? Ganyan bang klaseng buhay? Sayang. Sayang yung mga potential nito. Kinuha lang ni Lord, hindi na pakinabangan. Ephratites, anong ibig sabihin? Fruitful. Sa palagay nyo, pag kayo ay nasa wasting time, nasa sickness, out of God's will, maging fruitful ka kaya? Hindi. Kaya suriin nyo. Na yung ginagawa nyo na yan ay nasa kalooban ng Diyos. Bakit? Sayang lahat na pinagpaguran mo pag wala ka sa kalooban ng Diyos. Next. Orpa. Ito. Outside of God's will, yan ang mga ugali Wasting, hindi mabunga. Ano pa? Stiff-neck or stubborn. Kaya mali-mali ang mga desisyon. Alam mo bakit? Dahil sa pangalan pa lang, ang tigas ng ulo Stiff-neck, stubborn. Tanong, are we not? Yes, ako po. Masasabi ko, I was then stubborn. I was then talagang taong self-willed, matigas ulo.
Kaya nga tinuruan ako ng Panginoon, paano eh? Sabi ko, Lord, di na po uulit, sorry po. Ibabagsak ka talaga doon. Ngayon, iniingatan mo, nang pinatindig ka uli ng Panginoon ngayon, hindi na uubra. Sisiguraduhin ko, hindi na ako mapabalik doon. Bakit? Natuto na ako eh. Amen? Ganun lang yun eh. Kaya tinuturo sa inyo yan. Ang pagtuturo namin by experience, hindi lang by theory. Bakit? Naranasan namin, alam namin kung gaano ka-worse yun nandoon. At ayaw na namin kayo mapapunta pa roon. Ang daming example, but oftentimes, hindi mo talaga marirealize na itong tinuturo ay importante hanggat wala ka na ikay talaga sumagad doon sa lugar na kung saan ang nandoon na ang lahat ng curses, nandoon na ang lahat ng suffering, doon ka pa naman iyak-iyak ka na. Kailangan pa bang gano'n? Lagi na sinasabi yan, makinig na lang kayo, sumunod kayo sa salita ng Diyos. Desisyonan nyo. Pagkatapos, it's for your own good. Next. Yun. Root means, ayan, ang meaning ng salitang root ay satisfied. Magandang pangalan yan. Satisfied ako sa buhay ko. Sinong tao na hindi masatisfied if you are in God's perfect will? Sige. Amen? Sinong tao hindi pwedeng mag-enjoy if you are in God's perfect will? Sinong tao hindi pwedeng i-bless ni God if He is in His perfect will? Walang anak niya na hindi pwedeng i-bless ni God pag nasa kalooban ka niya. Amen? Wherever we are, whatever the situation we are in, if we are in God's perfect will, everything will be fine. And everything will be all right. Walang problema yun eh. Amen? Mayroon na naman, pumunta ako ng conference. Tingnan mo. Pupunta ko ng conference, asawa ng pastor. Kamusta kayo? Ganyan. Tapos yung bagong pastor na hindi kami nagpapakita for many, many years eh. Kamusta? Alam mo, pastor, ang liit ko pa noon. Hanggang ngayon. Tumanda na ako. Pampihira. Parang ikaw, hindi man tumatanda. Paano kita nakita noon? Parang ganoon ka pa rin ngayon. Bakit? Nasawa na ba siya? Pastor Cyril, parang hindi tumatanda eh. Well, I enjoy my life because I know I am in God's perfect will. Bakit ko mabilis tatanda? Pag nasa kalooban ako ng Diyos, i-enjoyan ko lang every bit of it. Amen? I-appreciate mo lahat. Ano mang makikita mo, sabi, ang galing talaga ng pasalamat, Panginoon. Amen? Opo. Ganda eh. Bakit? Pag satisfied ang isang tao, ang ganda ng buhay. Matatagpuan mo lang yan. Saan? Sa perfect will ni God sa buhay. Kaya siguraduhin nyo, nasa perfect will ni God kayo. Bawat isa sa inyo, siguraduhin nyo. You will enjoy your Christian life. But outside of God's will, may bagbabagabag sa'yo. Amen? Next. The admonition. Ay, nako. Our decision today will affect our tomorrow. Tama, hindi? Our decision today will affect our generation. Our decision today will determine our destiny. Kaya siguraduhin nyo, sa mga desisyon nyo, sentro si God. Kung nais nyo, ang buhay nyo ay hindi maging miserable, katulad ng buhay ni Naomi. Balik tayo, then I will close. The admonition is what? The admonition is what? Return. Alam niyo ba kung ilang beses binanggit ang return dyan? Hanapin nyo na lang dyan. Bilangin nyo ilan. Ilan beses inulit ito? Return!
Return! Return! Return! 4 na bisis inulit-ulit. Pag out of God's will ka, bumalik ka na habang hindi ka pa binabanata ni God. 4 times yan. Hindi ba totoo na pag tayo magsabi, ayusin mo, di ba? Minsan 3 beses 4 na beses. Bakit po? Kailanman ayaw ng Diyos na manatili ka out of His will or in His permissive will. Return. Saan ka re-return? Sa perfect will ni God. Return. 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 4 na bisis. Will you return? Tayo. Return. Kung nakita mo at narinig mo na ito, alam ko na-preach ko na ito, pero ibang klase ito. I-check ninyo sarili, are you in God's perfect will tonight? Kaya mga nanood, are you in God's perfect will tonight? Kung hindi, nasa permissive will ka na, baka malayo-layo na yan. Pero kung nasa out of God's will ka, alam nyo, ang sabi lang na, balik ka. Why? Why nais ng Diyos pababalikin ka? Dahil nais ng Diyos iparana sa iyo ang tamang buhay at buhay na mapayapa at satisfied na hindi ka living in guilt. Return! Yun lang yun God advice was giving you a chance, giving you a way for you to be able to be in that place na kung saan ikaw ay kanyang ibibless. Yun yan. Kung kayo nasa perfect will ni God, sundin niyo lagi yan. Because malayo ang mararating nyo pag nasa kalooban kayo ni God. At yun ang buhay na kinakailangan lakaran ng isang mananampalataya. Yan ang buhay na kailangan lakaran ng isang manggagawa. Yan ang buhay na kailangan lakaran ng isang ordinaryong membro. Yan din ang buhay na dapat lakaran ng isang lingkod ng Diyos. Nag-a-anticipate kayo makapaglingkod ng maayos sa Panginoon. Mamuhay kayo sa kalooban ng Diyos. Huwag niyong hayaan na palayo kayo. Because there would be miserable life. Out of God's perfect will, there would be death. Out of God's perfect will, there would be painful and miserable life. Out of God's perfect will, there will be curse. Out of God's perfect will, there would be bitterness. And out of God's perfect will be loss of all things. Think of it and decide for it. The altar is open. Search yourself. If you are in that will that God wants you to be. Come on. The altar is open. Move. Wala dapat pride. Wala dapat kung ano-anong reasons. Check your life. Kung yan ay nasa perfect will ni God. Now, if you know that your life is in the perfect will of God, stay on it, no matter what. That is the safest place to live on this earth, in God's perfect will. That is the safest place and the most enjoyable place for every believer. Heavenly Father, Lord, I pray that the message tonight really sink deep within the heart, within the will of every believers, young people, mananadop, for them to see na napakahalaga
na ang mga desisyon namin ay alinsunod sa inyong mga salita. Ang aming pagkilos ay ayon sa inyong mga salita. Ang aming pagdidesisyon ayon sa iyong kalooban at hindi yung gusto lang namin. O Lord, kung may kakulangan man at kamalian, nawa, the early pa lang, kung nawala na sa iyong pamamaraan, will always go and return. When the prodigal son recognized that he was now out of his father's will, he returned. But everybody must search and realize. Kaya po, Panginoon, tulungan niyo po na itong mensaheng ito will serve as a guide, will serve as a tools for us to be aware na hindi lang enough pumupunta sa simbahan. Kailangan bantayan namin ang mga buhay namin kahit most of all wala kami sa church. Dahil oftentimes doon pumapasok ang kadimunyuhan at mga demonyo kung saan nais nilang kami mapalayo sa inyo. Oh God, protect us please. Preserve our life. God, please. Help our church life to be preserved because nandyan kayo at ang aming buhay ay nakalaan sa inyo. Patnubayan niyo kami, Panginoon. Pangunahan niyo kami. At maluwalhati nawa kayo. Material blessing is just okay. Pero material blessing, hindi basihan na nasa kalooban mo kami. Ang basihan ninyo, ang nakikita nyo sa aming mga puso. Kaya, O Diyos, nawa kayo lagi, sentro ng aming mga buhay, at hindi namin wawaglitin ang inyong kalooban sa aming puso at sa aming isipan. Ito'y aking dalangin in Jesus' name. Amen.